Kamusta mga ka-Walk with Lon? Ito ay isang special na episode ngayon. August 23, 2025. Fresh na balita. Kapapasok lang. Duterte family may update na kay Tatay Digong. Okay? Ortega. Yeah? Yan yung congressman dyan sa La Union. Supalpal kay Senador Marcoleta. Oo mga kababayan, dito lang, dito na tayo, magda-dive deep tayo sa pinakabagong development sa Philippine politics. Ako si Lan at tulad ng lagi, ibabase natin ito ha. Okay? Sa verifiable facts, critical analysis at walang takot na komentary para sa ating youth at OFW na mahilig sa politika. Gagawin nating engaging at witty para hindi kayo mag-skip. Parang Netflix series, no? Pero totoong buhay, walang scripted drama, puro katotohanan. Pure katotohanan, mga kaibigan. Una, let's set the stage. Habang nasa abroad kayo o busy sa studies, ang politika dito sa Pinas ay parang roller coaster, puno ng twists, turns at mga plot twists na makakapagpa. Ay, ano ba yan sa inyo? Ngayon, focus tayo sa Duterte family, ang powerhouse na patuloy na nagdo-dominate despite the odds. At syempre, ang epic face-off between Senator Rodante Marcoleta at Congressman Paulo Ortega ng La Union. Mga kaibigan, it's a spoiler alert. It's a masterclass in political supalpal. Mga kaibigan, simulan natin sa main event. Ang Duterte family may major update na kay Tatay Digong, si former President Rodrigo Roa Duterte na nakapagpabago sa Pilipinas at takot na takot ang mga adik sa kanya. Base sa latest reports mga kaibigan, noong nakaraang linggo, hindi po nakaraang linggo, nung mga 5 buwan na po yan nakakaraan, ay inaresto po siya dyan sa airport natin na di umano talagang pinagtulungan siya led by Torre. Yan Oo, yan ang balita na kumakalat like wildfire sa social media at mainstream news Pero wait lang mga kaibigan, let's dissect the fact base. Una, ano ba itong ICC case ni Tatay Digong? Si Tatay Digong ay nahaharap sa charges ng crime against humanity, specifically murder dahil sa kanyang war on drugs nung siya'y presidente pa. Pero mga kababayan, critically speaking, ito ba ay fair trial o political witch hunt? Remember ang ICC ay nagsimulang mag-investigate noong 2021 pero ang Philippines ay umalis na sa ICC noong 2019. Ngayon, sa 2025, ang kanyang legal team ay nag-file ng fresh bid for interim release ahead of confirmation of charges sa September. Malapit na po yan Isang buwan na lang po. At ang Duterte camp hopeful sila na mag-grant ito soonest possible time, sabi ng kanyang lawyers. Ngayon ang family update. Si Vice President Sara Duterte o Inday Sara ay nag-visit recently kay Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, kung saan siya nakadetain. Sa kanyang speech sa supporters doon she spoke about resilience at family strength. At sa Davao ang Duterte dynasty ay mas malakas pa rin Sa May 2025 midterm elections mga kaibigan, si Tatay Digong mismo kahit detained ay nanalo pa rin Talagang ang kanyang anak at ang kanyang mga apo ay nanalo din sa Davao City. Si Sara she's making a comeback position as front runner for 2028 presidential elections. Even President Marcos Jr. open a reconciliation with the Dutertes. Para sa ating mga kabataan, ito'y lesson in perseverance. Si Tatay Digong, despite the controversies, built a legacy on fighting crime and corruption na nakikita pa rin sa Davao. As an OFWs, kayo na nasa abroad, alam nyo ang hirap ng buhay at ang war on drugs ay nakatulong sa marami na nawalan ng pamilya sa droga. Critically ang ICC ay may bias
Bakit focus sa Pilipinas habang ibang bansa na may mas malalang human rights issues ay hindi pinapansin? Ang kanyang lawyer, si Nicholas Kaufman, sa one-on-one interview, emphasize na walang solid evidence at it's politically motivated. Parang si Tatay Digong sa action movie, detained pero still fighting back. I'm not done yet, sabi niya sa isang old speech. At ang family, solid as rock. Hindi tulad ng ibang political clans na nagkakawatak-watak pag may crisis. Ngayon, let's connect this to broader politics. Ang update na ito ay hindi lang personal. Ito ay signal na ang Dutertes ay back stronger. Si Sara ay hindi off the hook pa rin sa mga allegation ng misuse ng confidential funds. Over 600 million pesos. Pero ang Supreme Court ay nag-rule na unconstitutional ang impeachment attempt ng House. At dito papasok ang susunod na topic. Mga ka-walk with land, ito ang highlight. Si Congressman Paulo Ortega V ng La Union, Deputy Speaker yan, ay nasupalpal ni Senador Rodante Marcoleta. Base sa recent events sa Senate session nga noong August 6, 2025, si Senador Marcoleta ang nag-lead sa motion to archive ang impeachment articles against Vice President Sara Duterte. At si Ortega siya ay vocal critic defending the House at sinasabing anti-raids against them ay out of jealousy. Ano ba ang context, mga kaibigan? Ang House under Marcos allies like Ortega ay nag-push ng impeachment kay Sara for alleged misuse of funds. Pero ang Supreme Court ay nag-declare ng unconstitutional ito noong July 2025. Sa Senate, si Marcoleta, fresh Senator pro Duterte at Iglesia ni Cristo affiliate at nag-file ng motion to dismiss or archive. Intindihin po natin si Senador Tito Soto naman ay nag-try na i-table pero natalo ito 19-4-1. Ang 1 po dyan ay si Senador Lacson. Ngayon, ang supalpal moment. Si Ortega ay naglabas ng statement na ang sweeping remarks against the House ay irresponsible at jealousy-driven. Pero si Marcoleta sa kanyang privilege speech hammered the point ng impeachment ay political circus at dapat hindi i-drag sa ganon. Critically, si Ortega ay mukhang puppet ng House leadership, pushing anti-Duterte agenda para sa 2028 power play. Si Ortega ay part ng Young Guns sa House pero ang kanyang pushback ay weak, parang trying to defend a sinking ship. Okay, si Ortega parang yung classmate na nagmamatigas pero walang backup facts, Tapos si Marcoleta, ang teacher na nag-correct with receipts, pakiusap lang, sabi ni Ortega. Pero si Marcoleta talagang bumira, Sabi niya, archiving the impeachment to comply with Supreme Court, saving the nation from unnecessary drama. At ang anak ni Marcoleta, si Representative Paulo Henry Marcoleta, ay nag-clash din sa House hearings, showing family strength. Para sa mga kabataan dyan, ito example ng critical thinking Huwag basta maniwala sa House narratives. Examine the motives. Si Ortega from La Union political family ay criticized for being subservient to Speaker Romualdez. Si Marcoleta naman, from party list to senator, rising through intellect at pro-poor advocacy. Fact-based sa polls, si Marcoleta ay surprise winner sa May 2025, climbing to Magic 12 with the strong Mindanao support. Mga kaibigan, si Ortega siya po ay nagre-represent ng old guard. Ibig sabihin, siya po ay parte ng political dynasties controlling the provinces like La Union. Habang si Marcoleta ay nag-chair ng Blue Ribbon Committee investigating corruption without fear. Mga OFWs, sino sa tingin ninyo ang tunay na fighter for bayan? Comment down below. Okay ngayon let's zoom out. Ang Philippine politics ay puno ng biases. Media often favor certain sides. Pero tayo, intellectually, dapat mag-examine. Ang Dutertes ay may flaws, pero ang achievements sa anti-crime ay undeniable. Si Ortega part ng system na nag-push ng questionable impeachments for power. Witty, di ba? Parang chess. Marcoleta, checkmate. Ortega,
Pon lang. Okay, para sa mga kabataan, get involved ha. Vote wisely sa 2025, 2028 rather. Okay? Para sa ating mga heroes naman, ang ating mga OFWs, kayo ang backbone. Gamitin ang absentee voting. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag #WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para maipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, to wrap up, ang update sa Tatay Digong ay reminder ng kanyang legacy. Ang supalpal ni Marcoleta kay Ortega ay win for justice. Stay informed mga kaibigan. Share, like, subscribe. Hanggang sa susunod na episode. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas!